Nagsisimula ang kwento sa isang legendary hitman na si Juho na papunta sa lokasyon ng kanyang pinakabagong targets. Sinabihan siya ng maaga na may isa o dalawang guards lamang sa lugar, pero nang siya ay aktwal na dumating, nagulat siya nang makita ang napakaraming tao na nakatayo sa paligid. Kahit ganoon, nananatiling kalmado si Juho nang hindi man lang kumikibo at simpleng dinukot ang kanyang bulsa at naglagay ng sigar sa kanyang bibig. At nang may isang lalaki na lumapit at tinanong siya kung sino ba talaga siya, mabilis na hinugot ni Juho ang kanyang baril at agad siyang binaril sa mismong lugar nang walang kahit anong pag-aalinlangan. Ang natitirang mga tao ay sabay-sabay na lumapit at sinubukang atakihin si Juho bilang tugon, pero inilabas lamang niya ang kanyang 9 mm at isa-isa silang pinabagsak nang hindi man lang pinagpawisan. Isa sa mga pangunahing targets ay agad nakilala si Juho bilang ang legendary hitman na kilala sa pagiging handang pumatay ng kahit sino basta tama ang presyong inaalok. Kaya agad itong tumakbo papunta sa safe, kinuha ang pinakamaraming mahahalagang bagay na kaya niyang dalhin, at pagkatapos ay nagsimulang tumakbo para iligtas ang kanyang buhay. Pero nakita ni Juho ang kanyang galaw at inilabas ang kanyang paa sa tamang oras upang matisod ang lalaki at pabagsakin ito ng malakas sa sahig. Kalmadong itinuwid ni Juho ang lalaki, sinasabing pinupuntirya lamang niya ang mga taong personal niyang itinuturing na tunay na hindi na kayang tabyusan at lampas na sa anumang pagligtas. Nagmadaling bumawi ang lalaki at mabilis na sinubukang maglabas ng baril upang barilin si Juho. Pero si Juho ay nakatayo na pala mismo sa likod niya at agad siyang pinabagsak gamit ang isang malakas na suntok diretso sa tiyan na tuluyang nagpatambas sa kanya. Matapos maayos ang lahat, dumating ang disposal unit upang asikasuhin ang paglilinis. At sa labas ng gusali, pinagalitan ni Juho ang kanyang apprentice na si Nakota dahil sinabi nitong isa o dalawang tao lamang ang nasa lugar samantalang May 25 pala ang naghihintay sa loob. Inaamin ni Nakota ang kanyang pagkakamali at inaako ito, pero hindi rin niya mapigilan ang sarili na ipahayag kung gaano siya tunay na humanga sa katotohanang nagawa ni Juho na pabagsakin ang lahat ng 25 na kalaban ng mag-isa lamang. Pagkatapos nito, sinilip nilang mabuti ang loob ng briefcase na dala ng lalaki habang ito ay tumatakas at nakita nila ang tila isang uri ng pugad ng putakti. Hindi ito masyadong pinansin ni Juho noong oras na iyon dahil wala talaga siyang ideya kung ano iyon o kung ano ang maaaring kahulugan nito. Kinabukasan, bumalik siya sa kanyang tahanan at habang sumasakay siya sa elevator, isang batang lalaki ang aksidenteng nabangga siya. Isang tingin lang ng bata sa nakakatakot na mukha ni Juho ay agad itong natakot at tumakbo palayo sa kanya ng mabilis hanggat kaya nito. Hindi na ito gaanong pinansin ni Juho o hinayaang makaapekto sa kanya dahil aminado siyang hindi siya magaling makitungo sa mga bata sa simula pa lang. Naisip niya sa sarili na kung sana ay naging mas maayos siya sa ganitong bagay noon, baka ang buhay pamilya niya ay naging ayon sa dapat at nagkaroon ng mas magandang kinalabasan. Pero pinaalala rin niya sa sarili na hindi rin naman ito ganap na kasalanan niya dahil ang totoo ay wala talaga silang anumang pagkakapareho ng kanyang ex-wife. Wala kahit isang interest na pareho nilang gusto para mabuo ang isang matibay na pundasyon. Ang trabaho niya bilang hitman ang tanging bagay na mayroon siya sa kanyang buhay at kahit iyon ay hindi niya ginagawa dahil sa passion o tunay na kasiyahan. Ginagawa niya ito dahil lamang sa magaling siya rito at wala nang ibang dahilan pa. Tahimik niya itong pinag-isipan at unti-unting napagtanto na napaka-boring ng naging buhay niya. Maya-maya, dumating si Nakota sa kanyang apartment kaya lumapit si Juho upang kausapin siya, pero doon ay biglang may isang putakti na lumipad palapit at tinusok siya mismo sa leeg. Nagdulot ito ng matinding sakit na mabilis na kumalat sa kanyang katawan, at matapos ang ilang sandali ng pagdaing at paghihirap, tuluyan siyang bumagsak sa sahig. Makalipas ang ilang oras, nagising siya sa isang laboratorio na pinapatakbo ng kanyang ex-wife na si Eri. Ang Zhuang Assassin Company na pinagtatrabahuhan ni Juho, at kasalukuyan siyang nasa kanilang science division. Ipinaliwanag ni Eri na ang dahilan ng kanyang pagkawala ng malay ay ang laso ng putakti, at agad itong naintindihan ni Juho dahil siya mismo ang nagdala ng pugad ng putakti mula sa kanyang huling trabaho. Pagkatapos nito, binigyan siya ng salamin at sinabi na ngayon lang din niya nalaman ang tungkol dito, pero ang kumpanyang may kinalaman sa kanyang target ay isang firm na nagsasagawa rin ng research tungkol sa genetic manipulation sa mga living organisms, kaya sa madaling salita, ang tumusok sa kanya ay hindi isang ordinaryong putakti. Tiningnan ni Juho ang sarili niya sa salamin at lubos siyang nagulat nang makita na mukha siyang mas bata ng buong 20 taon kumpara dati. Tinanong niya kung makakabalik pa ba siya sa dati niyang anyo, pero hindi rin sigurado si Eri, kaya ang magagawa lang nila sa ngayon ay bantayang mabuti kung paano magde-develop ang sitwasyon. Bigla namang nakatanggap ng tawag si Juho mula sa kanyang boss, at nang magsalita siya, agad na nagulat ang boss niya sa taas ng kanyang boses ngayon.
Inamin ni Juwon na naging kakaiba na ang mga nangyayari, pero sinabi niyang kaya pa rin niyang isagawa ang anumang trabaho na ibibigay sa kanya. Inasahan na ito ng kanyang boss, kaya sinabi nitong may perpektong assignment siya para sa kanya, at iyon ay ang pagpasok sa isang middle school. Agad na napatigil si Juwo sa narinig, at ipinaliwanag ng boss niya na balak niyang enroll ang kanyang anak na babae sa isang partikular na private middle school sa darating na taon, kaya gusto niyang pumasok si Juwo roon at imbestigahan ang lugar mula sa loob. Labis na nainis si Juwo dahil mas parang babysitting ito kaysa sa tunay na assassinating, pero sinabi ni Iri na mukhang bagay naman ito dahil nag-drop out si Juwo noon sa middle school. Ilang sandali siyang nagdalawang isip pero nang marinig niyang malaki ang bayad, agad siyang pumayag. Makalipas ang ilang araw, bago ang unang araw ni Juwo sa school, naghanda si Nakota ng isang pares ng salamin na may built-in cameras at microphones upang matulungan niya si Juwo mula sa labas sakaling magkaroon ito ng problema habang nasa misyon. Bago umalis si Juwo, sandali niyang inamin sa sarili kung gaano kalaking sakuna ang buong sitwasyong ito dahil mapapaligiran na naman siya ng mga bata buong araw at talagang hindi niya kayang sikmurain ang mga ito, pero pinili pa rin niyang ituloy dahil sa pera at wala naman siyang karapatang mamili. Noong umagang iyon sa school, isa-isang nagpapakilala ang lahat ng bagong estudyante, at habang maayos itong nagagawa ng iba, si Juwo naman ay nagbigay ng pinaka-awkward na introduction na halos hindi kayang panoorin, na tuluyang sumire sa kahit anong chance niya sa mga babae sa kanyang klase dahil iniisip na nila na sobrang weird siya, kahit na may isang blonde na babae sa klase nila na tila nakakita sa kanya bilang kakaibang interesting. Pagbalik niya sa bahay, naghanda si Nakota ng rice omelette para sa kanya, at talagang nagulat si Juwo kung gaano ito kasarap, pero bukod doon, binanggit ni Nakota kung gaano kapangit ang naging introduction niya kanina at pinaalalahanan siya na kailangan niyang panatilihing lihim ang kanyang tunay na identity sa lahat ng oras at hindi siya pwedeng magdulot ng kahit anong problema dahil maaari siyang masuspend o tuluyang ma-expel. Kinabukasan sa school, nagsimula ang mga lessons at noong una ay hindi man lang na-impress si Juwo dahil isa na siyang middle-aged na lalaki na dati nang may asawa at may sarili ng anak. Kaya wala siyang inaasahang anumang bagay sa school na makakapukaw ng kanyang interes. Pero agad siyang napatunayang mali nang madiskubre niya ang konsepto ng negative numbers, dahil buong buhay niya ay iniisip niyang pataas lamang ang mga numero at wala siyang kahit anong ideya na mayroong ganitong bagay, kaya ang pagtuklas nito ay tunay na nakahuli ng kanyang atensyon, at noong bata pa siya ay hindi siya nakatanggap ng kahit anong traditional education dahil direkta siyang inilagay sa training ng organisasyon. Kaya ang maranasan ng pag-aaral ng mga ganitong bagay ay isang bagay na hindi niya kailanman nagkaroon ng pagkakataon na gawin noon. Pagsapit ng hapon, natapos ang mga lessons at hindi maiwasan ni Juwo na makaramdam ng tunay na excitement dahil napagtanto niya na may isang buong mundo ng mga bagay na hindi niya alam na mayroon pala siyang pagkakataong matutunan. Noong gabing iyon matapos ang school, pumasok si Nakota sa kanyang kwarto at nagulat nang makita si Juwo na seryosong nag-aaral kahit na kanina ay tutol na tutol siya sa ideyang iyon, pero ang medyo nakakabahala para sa kanya ay kung gaano kabilis naging matindi ang passion ni Juwo para rito. Kinabukasan ng umaga, isang kahina-hinalang lalaki ang nakita na nakatayo sa malayo at nakatingin sa entrance ng school. Sa pagtatapos ng araw na iyon, muling nakaranas si Juwo ng isa na namang araw na puno ng mga kahangahangang bagong bagay na natutunan at tunay siyang na-excite para sa susunod na lesson kinabukasan. Nagdesisyon siyang umuwi pagkatapos, pero doon ay may narinig siyang kakaibang kaguluhan sa malapit kaya lumapit siya upang tingnan kung ano ang nangyayari. Doon niya nakita ang isang athletic na lalaki na may suot na panda mask na kakabagsak lang sa security guard gamit ang isang sipa. Ang mga tao sa paligid ay tila kilala siya bilang Panda Mask at ang mga babae naman ay mas natutuwa pa kaysa natatakot habang inilalabas ang kanilang mga phone para e-record ang buong pangyayari. Ngunit bigla, kumilos si Panda Mask at tumakbo diretso papunta sa parehong dalawang babae na matagal nang may attitude kay Juwo mula nang dumating siya at sinimulan silang harasan ng agresibo. Habang nakatayo si Juwo at nanunood, pinaalalahanan siya ni Nakota kung gaano kasama ang naging trato ng mga babaeng iyon sa kanya at sinabi na hindi naman niya kailangang tulungan ng mga ito dahil hindi naman talaga nanganganib ang kanilang buhay, ngunit sinabi ni Juwo kay Nakota na masyado na siyang mature para umupo lang at tumangging tumulong sa isang tao dahil lang hindi naman niya ito obligasyon. Kaya naghagis siya ng isang eraser sa hangin at pinaputukan ito upang makalikha ng smokescreen para walang makakita kung sino talaga ang nasa likod ng lahat. Pagkatapos ay tinamaan niya si Panda Mask ng isang malinis na atake, at kahit na nagdulot ito ng matinding pinsala, nagulat siya na hindi pa rin ito sapat para tuluyang pabagsakin ito. Ngunit agad niyang naunawaan na may katwiran iyon dahil malaki ang ibinaba ng kanyang lakas mula nang mapunta siya sa mas batang katawan.
Bilang huling desperadong hakbang, naglabas si Panda Mask ng isang stick ng dynamite at nagbanta na pasasabugin ang lahat sa lugar, ngunit agad itong sinipa ni Juho diretso sa singit kaya napabagsak ito kaagad, saka itinapon ng dynamite sa hangin at binaril ito bago pa makapagdulot ng anumang pinsala. Nang tuluyang mawala ang usok, nakita ng dalawang babae si Juho na nakatayo sa harap nila at napagtanto nilang siya ang nagligtas sa kanila, ngunit diretsahan itong itinanggi ni Juho at sinabi na may isang random na lalaki ang tumalo kay Panda Mask at nagkataon lang na napadaan siya sa tamang oras, kaya naiwan ang dalawang babae na litong-lito. Kinabukasan sa school, bumalik sa normal ang lahat at abala ang mga kaklase ni Juho sa paggawa ng isang group chat. At ang natitira na lang ay kung isasama ba siya o hindi. Pero nagdadalawang isip sila dahil mukha siyang loner at isang kakaibang tao, ngunit lumapit sa kanya ang dalawang babaeng tinulungan niya kahapon at tinanong kung gusto ba niyang isama sa group chat, at habang ginagawa iyon ay bahagya pa silang namumula habang nagpapasalamat sa ginawa niya para sa kanila, at kahit wala talagang pakialam si Juho kung mapasama man siya sa group chat, ayaw naman niyang biguin ang dalawa matapos siyang personal na lapitan kaya pumayag na rin siyang sumali. Noong gabing iyon, lubos na nagulat si Juho dahil hindi tumitigil ang kanyang phone sa sunod-sunod na notifications mula sa group chat na parang walang balak huminto. Napansin ni Nakota na tila tense si Juho kaya tinanong niya kung gusto ba nitong manigarilyo para kahit papaano ay makalma, pero sinabi ni Juho na tuluyan na niyang itinigil iyon dahil hindi na kaya ng kanyang mas batang katawan ang sigar, at bukod pa rito ay hindi na rin ito kayang uminom ng alak. Sa kabila ng lahat ng iyon, inamin ni Juho na mas magaan at mas maayos ang pakiramdam niya ngayon kumpara sa dati niyang katawan, nagpasya siyang obserbahan pa muna ang sitwasyon upang makita kung paano pa ito magde-develop, at matapos pag-isipan ang lahat, ibinalik niya ang kanyang atensyon sa paggawa ng kanyang homework. Kinagabihan, habang nag-aaral si Juzo, nakatanggap siya ng tawag mula kay Noren. Sinabi nito sa kanya na ang putakti na tumusok sa kanya ay hindi talaga umiiral sa kalikasan. Ayon sa kanyang mga natuklasan, ito ay artificial na nilikha. Ang kumpanyang responsable rito ay ang Mitsuoka Pharmaceuticals na siyang pangalawang pinakamalaking pharmaceutical company sa Japan. Idinagdag pa ni Noren ang isang mas mahalagang impormasyon. Ang presidente ng kumpanyang iyon ay may anak na babae na nag-aaral sa parehong paaralan ni Juzo at nasa parehong klase pa niya. Ang pangalan niya ay Noren, dahil dito, iminungkahi ni Noren na subukan ni Juzo na makipag-ugnayan sa kanya. Naniniwala siya na maaaring makapagbigay si Noren ng mas maraming impormasyon tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari. Kinabukasan, bumalik si Juzo sa kanyang normal at nakakabagot na buhay sa paaralan. Ang dalawang babaeng iniligtas niya noon, sina Takata at Baba, ay nagsimula ng maging mas palakaibigan sa kanya. Hinikayat pa nila siyang maging mas aktibo sa group chat. Sumagot si Juzo ng may pagkailang at sinabing susubukan niya ang kanyang makakaya. Habang nasa klase, hindi mapigilan ni Juzo ang pagtitig kay Noren. Paulit-ulit niyang iniisip kung paano niya ito lalapitin. Ngunit si Noren ay hindi lang basta magandang mukha. Siya rin ay napakahusay sa mga pisikal na aktibidad, lalo na sa pagtakbo. Dahil dito, patuloy siyang pinagmamasdan ng mga uhaw na lalaki sa kanilang klase, umaasang magkakaroon sila ng pagkakataon sa kanya. Sa susunod na period, muling kinontak ni Noren si Juzo at pinaalalahanan siyang subukang makipag-ugnayan kay Noren. Sinabi niyang maaaring may mahalagang impormasyon si Noren tungkol sa kanilang sitwasyon. Nag-alinlangan si Juzo at sinabing duda siya na may alam itong kapakipakinabang. Ngunit iginiit ni Noren na si Noren pa rin ang pinakamagandang pagkakataon nila upang makahanap ng bagong impormasyon. Kaya pumayag si Juzo na susubukan niya. Pagsapit ng tanghalian, nagsimulang magsalita si Nakata sa pamamagitan ng speaker sa salamin ni Juzo. Inaasar niya si Juzo dahil sa pagiging loner nito, sumagot si Juzo sa pamamagitan ng pagpapaalala kay Nakata na may higit sa 20 taong agwat sa edad nila, kaya magiging sobrang kainahinala kung susubukan niyang kumilos ng masyadong normal o agad makibagay sa mga estudyante, kahit alam niyang magiging awkward ito. Nauunawaan ni Juzo na kailangan pa rin niyang kausapin si Noren. Tinipon niya ang kanyang lakas ng loob at lumapit sa kanya para batiin ito. Ngunit sa mismong sandaling nilapitan niya ito, agad siyang tinawag nitong creep at pinayuhang lumayo sa kanya. Dahil dito, napagtanto ni Juzo na magiging mas mahirap ang sitwasyon kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos, nalaman ni Takata at Baba mula kay Juzo ang nangyari, ngunit hindi sila nagulat kahit kaunti. Ipinaliwanag nila na kilala si Noren bilang napakalamig at mailap. Maraming lalaki na ang nagtapat sa kanya, ngunit agad niya itong tinatanggihan. Palagi siyang nag-iisa at wala siyang malalapit na kaibigan, maging lalaki man o babae. Sa pagtatapos ng araw ng klase, naglalakad pa uwi si Juzo habang nakikipag-usap kay Nakata. Nagsimula siyang mag-isip muli at napagtanto niya na maaaring imposibleng makakuha ng anumang impormasyon mula kay Noren.
Dahil dito, nagpasya siyang isang tabi muna ang ideyang iyon. Habang naglalakad siya, nagsimula siyang makaramdam ng gutom. Kaya pumasok siya sa isang ramen restaurant para kumain. Habang nasa loob, bigla niyang napansin si Noren na nagtatrabaho roon bilang waiter. Mukha ring nagulat si Noren nang makita siya, pagkaraan ng ilang segundo, pareho silang nagkunwaring normal. Umupo si Juzo at umorder ng pagkain at kinuha ni Noren ang kanyang order. Habang naghihintay, nagsimulang mag-overthink si Juzo sa lahat ng bagay. Naisip niya kung bakit ang anak ng presidente ng isang pharmaceutical company ay nagtatrabaho sa isang maliit at ordinaryong ramen shop. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang ramen. Sa una, inaasahan niyang magiging pangkaraniwan o hindi gaanong kahanga-hanga ito, ngunit matapos ang isang subo, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nabigla siya sa kung gaano kasarap at kalasa ang ramen at nag-react siya ng may totoong excitement habang patuloy itong kinakain. Habang abala siya sa pagkain, biglang lumapit si Noren sa kanya at tahimik na sinabi na magkita sila sa likod ng shop kapag tapos na siyang kumain. Sa likod na eskinita, labis na nahihiya si Noren na may nakakaalam mula sa kanyang paaralan na nagtatrabaho siya roon. Agad niyang nakiusap kay Juzo na panatilihin itong lihim mula sa lahat sa paaralan. Pumayag si Juzo nang walang pag-aalinlangan at nangakong hindi niya ito sasabihin kung inuman. Pagkatapos nito, sabay na silang naglakad pa uwi. Habang naglalakad, naging curious si Juzo at tinanong si Noren kung bakit siya nagtatrabaho sa isang ramen shop kahit mayaman ang kanyang pamilya. Ipinaliwanag ni Noren na ang ramen shop ay pag-aari ng kanyang tiyuhin. Dahil dito, hindi siya talaga binabayaran tulad ng isang normal na part-time worker. Sa halip, tumutulong lamang siya sa isang kapamilya. Pagkatapos ay tinanong ni Juzo kung ano ang silbi nito kung hindi naman ito isang tunay na trabaho. Natahimik si Noren sandali at pagkatapos ay mas tapat na nagbukas. Ipinaliwanag niya na mula pa noong bata siya, palagi na niyang alam kung gaano kayaman ang kanyang pamilya at kung paano siya tinitingnan ng mga tao bilang isang magandang mayamang babae. Ngunit palagi siyang nababagabag nito dahil sa mahigpit at makalumang inaasahan na pilit ipinapataw ng kanyang mga magulang sa kanya. Dahil dito, matagal na siyang may isang pangarap, gusto niyang magbukas ng sarili niyang ramen shop balang araw. Kinamumuhian niya ang makalumang pag-iisip ng kanyang pamilya at nais niyang mamuhay gamit ang sarili niyang kakayahan sa halip na umasa sa kanilang yaman o reputasyon. Nais din niyang ipagpatuloy ang lasa at estilo ng ramen ng kanyang tiyuhin na tunay niyang hinahangaan. Pagkatapos, ipinaliwanag pa ni Noren ang tungkol sa kanyang tiyuhin. Naging ramen chef ito dahil hindi nito gusto ang ideya na ang mga tao ay gumugugol lamang ng oras sa mga kapareho nila ng antas sa lipunan o yaman. Tuwing nalulungkot o nai-stress si Noren noong bata pa siya, simpleng nagluluto lang ng ramen ang kanyang tiyuhin para sa kanya nang walang sinasabi. Kahit walang salita, ang simpleng gawaing iyon ay palaging nagpapagaan ng kanyang pakiramdam at nagbibigay sa kanya ng ginhawa. Matapos marinig ito, sumang-ayon si Juzo sa kanya, sinabi niya na hindi niya kailangang mamuhay ayon sa inaasahan ng kanyang mga magulang dahil lamang anak nila siya. Idinagdag din niya na ang ramen na kinain niya kanina ay talagang napakasarap. Nang marinig ito, kitang-kitang sumigla si Noren, kahit hindi siya ang mismong nagluto ng ramen, tumulong siya sa paghahanda ng mga sangkap kaya nakaramdam siya ng pagmamalaki na may ambag siya sa isang bagay na naging napakaganda ang kinalabasan. Nagpatuloy silang maglakad ng magkasama hanggang sa makarating sila sa puntong kailangan na nilang maghiwalay. Bago tuluyang umalis, sinabi ni Noren kay Juzo na dahil lang nag-open up siya sa kanya ay hindi ibig sabihin na dapat na siyang kumilos na parang magkaibigan sila o makipag-usap sa kanya ng normal sa paaralan. Tinanggap ito ni Juzo at sinabing naging maganda ang sandaling iyon habang tumagal. Pagkatapos ay nagpaalam siya at nagsimulang umalis. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang van ang biglang huminto sa likod ni Noren. Bago pa siya makariyak, mabilis siyang sinunggaban at hinayla papasok. Agad na umarangkada ang van at mabilis na umalis, sinubukan ni Juzo na habulin ito, ngunit hindi siya sapat na mabilis para makahabol. Huminto siya at nagsimulang mag-isip kung bakit may magkidnap sa isang tahimik na babae tulad ni Noren. Pagkatapos ay naalala niya na ang kanyang ama ay ang presidente ng isang kaina-hinalang pharmaceutical company. Dahil dito, maraming posibleng dahilan kung bakit siya maaaring targetin. Si Nakota ay agad nang mino-monitor ang sitwasyon at mabilis na sinuri ang plaka ng van. Ngunit natuklasan niyang ito ay pekeng plaka, ibig sabihin ay sadyang ginawa ito upang maiwasang matunton o makilala. Napagpasyahan ni Nakota na maaaring huli na ang lahat para mailigtas siya. Kahit narinig yon, tumanggi si Juzo na sumuko, agad siyang nagsimulang tumakbo sa direksyong tinahak ng van. Gumawa siya ng mga nakakabaliw na parkour moves at umakyat sa isang cell tower para makakuha ng mas magandang tanaw sa paligid. Mula roon, nakita niya ang van na nakahinto sa isang red light sa malayo. Hinugot ni Juzo ang kanyang handgun at sinubukang barilin ito.
Sinabi ni Nakota na wala itong silbi dahil imposibleng tamaan ang target mula sa ganoong kalayuan. Gayunpaman, maingat na kinalkulan ni Juzo ang anggulo at trajectory at sa halip ay nagpaputok ng isang tracking dart. Direktang tumama ang dart sa van, ngayong may paraan na sila para matrack ito, sinundan ni Juzo ang signal hanggang sa dalhin siya nito sa isang abandonadong gusali. Sa loob, tinanggal ng mga kidnapper ang blindfold ni Noren. Nang makita nila ng malinaw ang kanyang mukha, napagtanto nilang napakaganda pala niya. Isa sa kanila ang nadala at nagsimulang mag-isip na halikan siya. Ngunit biglang dumating ang boss at sinampal siya palayo. Humingi ito ng paumanhin kay Noren para sa masamang asal ng kanyang tauhan at sinabing papatayin niya ito mamaya dahil doon. Pagkatapos, kalmadong tinanong ng boss si Noren tungkol sa lihim ng top secret na bagong gamot na develop ng kumpanya ng kanyang ama. Sinabi niyang alam niyang may impormasyon si Noren tungkol dito. Sumagot si Noren na hindi niya alam ang sinasabi nito. Iginiit ng boss na tigilan na niya ang pagpapanggap at sinabing alam na niyang nagsisinungaling siya. Sa totoo lang, wala talagang ideya si Noren kung ano ang tinutukoy nito at hindi niya naiintindihan ang tungkol sa isang secret drug. Naniniwala pa rin ang boss na nagsisinungaling siya kaya binyantaan nitong sisirain ang ramen shop ng kanyang tiyuhin kung tatanggi siyang magsalita. Nagpanik si Noren at nakiusap na huwag itong gawin. Muli niyang isinumpa na wala talaga siyang alam sa tinatanong nito. Sa sandaling iyon, biglang nabaril sa ulo ang boss ni Juzo. Lumingon si Noren sa gulat para makita kung ano ang nangyari, ngunit agad siyang nilagyan ni Juzo ng bag sa ulo upang hindi niya makita ang kanyang mukha o pagkakakilanlan. Ang natitirang mga tauhan ng boss ay naghanda para atakihin si Juzo. Gayunpaman, agad na kumilos si Juzo at isa-isa silang pinabagsak sa pamamagitan ng pagbaril. Rubber bullets lamang ang ginamit niya dahil hindi siya pumapatay ng kahit sino. Kahit technically off the clock siya, mabilis na napagtanto ni Juzo na may iba pang kalaban sa labas. Inilagay niya si Noren sa isang cart upang mailipat siya ng ligtas. Nang may isa pang kalaban na lumitaw, gumawa si Juzo ng isang nakakabaliw na flip move gamit ang cart at agad itong pinabagsak. Habang gumagalaw sila sa hallway, mas maraming tauhan ang nagpapaputok. Ginamit ni Juzo ang cart bilang gumagalaw na cover, initilt ito upang harangin ang mga bala habang patuloy na tumatakbo papunta sa hagdan. Sa stairway, nakasalubong nila ang mas marami pang kalaban, ngunit ginamit ni Juzo ang kanyang sanay na hitman skills upang mabilis silang pabagsakin ng hindi bumabagal. Nang makarating sila sa labas, inisip ni Juzo na tapos na ang lahat. Ngunit biglang muling lumitaw ang boss na nagkamalay na at minaneho ang isang sasakyan diretso sa kanila sa tangkang sagasaan sila. Sinubukan ni Juzo na barilin ang windshield, ngunit napagtanto niyang bulletproof ang salamin. Dahil wala nang ibang opsyon, itinulak niya si Noren palabas ng cart upang mailigtas ito, pagkatapos ay itinulak ang cart diretso sa paparating na sasakyan. Gumamit siya ng isang wooden ornament upang gumawa ng ramp, dahilan upang lumipad ang kotse sa ere at tumalon sa ibabaw nila. Malakas na bumagsak ang sasakyan at namatay ang boss dahil sa impact. Matapos ang lahat, pinasinghot ni Juzo si Noren ng chloroform, dahilan upang mawalan ito ng malay upang tumigil sa pagtatanong o pag-react sa nangyari. Kinabukasan, nagising si Noren sa kanyang kwarto na lubos na nalilito. Iniisip niya kung panaginip lang ba ang lahat ng nangyari. Ngunit nang mapansin niya ang mga marka sa kanyang pulso, agad niyang napagtanto na totoo iyon. Nagsimula siyang mag-isip kung sino ang maaaring nagligtas sa kanya at pinaghihinalaan niyang si Juzo iyon. Nang maglaon sa paaralan, hinarap niya ito at diretsyong nagtanong, ngunit nagkunwari si Juzo na wala siyang alam at kumilos na parang walang ideya. Bago pa niya maituloy ang pagtatanong, casual na sinabi ni Juzo na pupunta na siya roon paminsan-minsan para kumain ng ramen mula ngayon, ngumiti siya ng may kumpiyansa at tinanong kung ililibre ba siya nito ng isang bowl sa susunod, nag-atubili si Noren, ngunit kalaunan ay pumayag ng labag sa loob. Makalipas ang ilang sandali, nahihirapan si Juzo na mag-focus sa math class. Pagdating niya sa bahay, tinawagan niya si Ari at sinabi na may isang bagay sa klase na hindi niya naiintindihan. Binalika niya ang lahat ng napag-aralan nila hanggang ngayon pero hindi pa rin ito nakatulong. Tinanong ni Juzo si Ari kung kumusta siya sa math at inamin nito na mahina siya doon. Gusto niyang turuan siya pero wala siyang oras para doon. Abala na siya sa trabaho at gawaing bahay at bukod pa doon, sinusubukan pa niyang alamin kung paano siya maibabalik sa normal. Hindi na nakipagtalo si Juzo tungkol doon pero kailangan pa rin niya ng tulong. Kaya sinabi ni Ari sa kanya na magtanong na lang sa teacher niya. Sinabi ni Juzo na mas bata ang teacher kaysa sa kanya, kaya nakakailang magtanong. Kaya umalis si Juzo at pumunta sa library para subukang intindihin ito mag-isa. Sobrang stress siya dahil kung hindi niya maintindihan ang lesson na ito, hindi na niya masusundan ang mga susunod pa. Bigla, may lumapit na kaklase sa kanya, ang pangalan niya ay Rio, at nakilala niya si Juzo mula sa klase.
Isang tingin lang ni Rio sa problemang pinuproblema ni Juzo, agad niyang naintindihan ang tunay na problema. Ipinaliwanag niya na malamang hindi natutunan ni Juzo ng maayos ang arithmetic at formulas noong elementary school. Kaya ngayon, naghahalo-halo ang lahat at lalo siyang nalilito. Napaisip si Juzo at napagtanto na totoo ito dahil ginugol niya noon ang oras niya sa kalokohan imbes na makinig. Sinabi ni Rio na madalas siyang pumunta sa library para mag-aral. Kaya inalok niya si Juzo na mag-aral silang dalawa. Pumayag si Juzo at nagsimula silang mag-aral, makalipas ang ilang sandali, nakakuha si Juzo ng perfect score sa kanyang math quiz at tuwang-tuwa siya. Ikinwento niya kay Rio ang magandang balita habang binibigay ang lahat ng credit sa kanya, pero sinabi ni Rio na dahil ito sa pagsisikap ni Juzo na matutunan ang basics. Agad na gustong ilibre ni Juzo si Rio ng inumin bilang pasasalamat at sinimulan niya itong tawaging teacher. Sa isang diner, nabangga ni Rio ang isang tao at agad itong nagalit. Tinawag niya si Rio na isang maliit na bastos habang sinasabing mag-ingat siya at humingi ng tawad si Rio. Pagkaupo nila, itinuro ni Juzo ang isang bagay na napansin niya habang tinuturuan siya ni Rio araw-araw. Nakita niya na si Rio ay palaging nag-aaral din ng kasing dami, kung hindi man mas marami pa, para sa sarili niya. Para bang may isang goal si Rio na pinupuntirya na talagang kahanga-hanga. Sinabi ni Rio kay Juzo na may sikreto siya at ayaw niyang ipaalam ito sa klase. Pumayag si Juzo, kaya ibinunyag ni Juzo na may pangarap si Rio na maging doktor balang araw. Ipinaliwanag niya na nagkasakit ang kanyang ina at pumanaw noong bata pa siya. At sa mga panahong wala ang kanyang ama, ang kanyang lola ang nag-alaga sa kanya. Kamakailan lang, mas lalo pang lumala ang kalagayan ng kanyang lola. Kaya naman nagdesisyon siya na gusto niyang tulungan ang mga taong tulad ng kanyang ina at lola na mabuhay ng mas matagal. Labis na naantig si Juzo dito at napaisip siya kung paano niya laging sinasabi na hindi siya magaling makitungo sa mga bata. Napagtanto niya ngayon na baka ang dahilan nito ay dahil hindi niya sila tinatrato bilang mga individual. Sa totoo lang, mas kahanga-hanga si Rio kaysa sa anumang maipagmamalaki ni Juzo. Bigla silang naabala ng bastos na lalaking nakikinig pala sa buong usapan nila. Tinawag niya na sayang lang sa pera ang pangarap ni Rio na maging doktor at halos tinawag pa siyang tanga sa pagsubok pa lang nito. Iniisip ni Juzo kung saisapakan ba niya ang lalaki pero pinigilan siya ni Rio. Pagkatapos, binalingan ng lalaki si Juzo at sinabing ang pagkahuli sa pag-intindi ng schoolwork sa unang taon ng middle school ay katangahan. Idinagdag pa niya na ang pagsusumikap kahit hindi ka naman bagay doon ay parang ipinapakita mo lang kung gaano ka katanga. Sa una ay tila nasaktan si Rio pero siya pa rin ang tumayo para ipagtanggol ang sarili nila. Sinabi niya na sapat na ang narinig nila at ipinaliwanag na walang kinalaman ang sinasabi ng lalaki sa dahilan kung bakit gusto niyang maging doktor. Sinabi rin niya na kahit tama pa ang lalaki, may mali sa isang taong tinatawag na tanga ang iba dahil lang hindi sila sumasang-ayon sa kanya. Nilinaw ni Rio na ayaw niya sa taong tumatawa sa pagsisikap ng kanyang kaibigan. Sinubukan pang sumagot ng lalaki pero pinahiya na siya ng ibang tao sa diner. Sinabihan siya na pakialaman na lang ang sarili niyang buhay at pinuna siya dahil sa pang-aasar sa mga bata. Umalis ang lalaki na lubos na napahiya at sinabi ni Juzo na mas lalo pa siyang humanga kay Rio. Ipinaliwanag ni Rio na nadala lang siya ng emosyon pero para kay Juzo, napakaastig ng ginawa niya. Sinubukan ng bastos na lalaki na gumanti sa pamamagitan ng pagbangga sa kanila gamit ang kanyang bisikleta pero agad itong napansin ni Juzo. Ginamit niya ang kanyang protractor para mapatamba ang lalaki sa bisikleta at sinabihan itong magpalamig muna. Tiniyak ni Juzo na dala pa rin niya ang kanyang mahalagang laptop at nahulog ang lalaki sa ilog. Kinagabihan, nanaginip si Juzo tungkol sa kung paano noon ay nahihirapan siyang makipag-usap sa sarili niyang anak na babae. Pagkagising niya, sinabi ni Kotatsu na ang apartment niya ay sobrang kalat. Sinabi ni Juzo na matagal na siyang hindi tumatawag ng housekeeper, kaya sinabi ni Kotatsu na dapat siya na mismo ang maglinis. Tumanggi si Juzo at sinabi niya na hindi ginagawa ng mga lalaki ang ganong bagay. Hindi natuwa si Kotatsu at sinabi niya kay Juzo na kailangan na niyang baguhin ang kanyang mga paniniwala. Makalipas ang ilang sandali, nalaman natin na nagsisimula na ang mga clubs sa school at lahat ay nagdedesisyon kung alin ang sasalihan nila. Sinabi ni Juzo na dapat iwasan niya ang athletic clubs dahil masyado siyang mapapansin. May ilang lalaki na nawala ng baseball at nagulat ang lahat nang ibinalik ito ni Juzo sa kanila ng sobrang lakas. Sinabi ni Rio na iniisip niyang sumali sa kendo dahil may kaunti na siyang experience dito at gusto niyang e-balance ito sa kanyang pag-aaral. Tinanong niya si Juzo kung anong club ang sasalihan niya at sinabi ni Juzo na malamang iiwasan niya ang athletic clubs dahil masyado siyang mapapansin. Tiningnan niya ang ilang cultural clubs at napansin niya na mayroong home economics club. Inakala ni Juzo na puro babae lang doon at may isang boses na nagsabing hindi maganda ang ganong iniisip.
Lumabas na ito pala ay ang nakatatandang kapatid ni Rio at siya rin ang president ng Home Economics Club na tinutukoy ni Juzo. Sinabi niya kay Juzo na ikinwento na siya ng kanyang kapatid tungkol sa kanya at hindi siya impress sa makalumang paraan ng pag-iisip nito. Sinabi niya na kahit lalaki ka man o babae, kung buhay ka, kumakain ka. Ibig sabihin, dapat marunong kang magluto, dagdag pa niya, kung gumagawa ka ng kalat, dapat marunong ka ring maglinis. Ipinaliwanag niya ito ng simple sa pagsasabing dapat matutunan ng lahat na panasa ng sarili nilang puwet. Nagulat si Juzo sa paraan ng kanyang pagsasalita pero agad niyang naintindihan ang ibig niyang sabihin. Sinabi niya kay Juzo na may trial club session sila ngayong araw at dapat siyang pumunta. Nag-alinlangan si Juzo pero sinabi niya na kung hindi siya pupunta, hindi na niya papahiram si Rio sa kanya. Hindi makapaniwala si Juzo na may taong nagbanta sa isang legendary assassin dahil lang sa club activity, pero wala siyang choice. Sa trial, gumawa sila ng rice balls at miso soup at nagulat si Juzo na marami rin palang lalaki ang naroon. Pagkatapos, binigyan siya ng club president ng isang challenge. Kung magiging boring ang session na ito, siya ang bahala sa lahat ng pang-araw-araw na pangangailangan ni Juzo sa loob ng susunod na 6 na buwan. Pero kung mag-enjoy siya, kailangan niyang sumali sa club. Nagsimula ang trial session at agad na nagtrabaho si Juzo sa paggawa ng pagkain. Sumikap siya ng husto at pati siya mismo ay humanga sa kung gaano kasarap ang kinalabasan nito. Pagkatapos nito, tinanong siya ng club president kung ano ang tingin niya. Sinubukan ni Juzo na magpakakol at sinabi na okay lang ito. Pagkatapos ay sinubukan niyang tawagin itong draw dahil hindi naman ito boring pero hindi rin sapat para maengganyo siyang sumali. Sinabi ng club president na hindi pa tapos ang contest dahil kailangan pa niyang enjoy ang kanyang leftovers. Habang naglalakad pa uwi si Juzo, sinabi ni Kotatsu na narinig niya itong nag-enjoy sa pagkain. Inamin ni Juzo na masarap ito pero hindi pa rin sapat para gustuhin niyang sumali. Nagpadala si Juzo ng kaunting pagkain kay Ari at tinawagan siya nito. Sinabi ni Ari na kinain na nila ito ni Koso at ipinasa niya ang telepono sa kanilang anak. Nabigla si Juzo at nagpasalamat si Koso sa pagkain. Isang flashback ang nagpakita ng sinabi ng president sa kanya tungkol sa leftovers. Sinabi nito na ipatikim niya ang pagkain sa isang taong mahalaga sa kanya. Iba ang pakiramdam kapag para sa sarili mo lang ang niluto, pero mas masaya ito ng 100 beses kapag para sa ibang tao. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Koso kay Juzo na napakasarap ng pagkain. Pagkatapos ng tawag, napabuntong hininga si Juzo nang mapagtanto niyang maaaring natalo siya sa pastahan. Kinabukasan, nag-sign up si Juzo sa Home Economics Club. Sa hallway, nakita niya si Noren na nag-sign up din sa parehong club. Pareho silang naguluhan dahil hindi naman sila ang tipo na sasali sa Home Economics. Ipinaliwanag ni Juzo na komplikado ang sitwasyon niya pero mas interesado siya kung bakit sasali si Noren. Ipinaliwanag ni Noren na iniisip niyang makakatulong ito sa kanya na mas makatulong sa ramen shop. Nilinaw din niya na huwag niyang sasabihin ito kahit kanino. Hindi rin siya dapat maging masyadong close sa kanya kahit pareho sila ng club. Biglang nakatanggap si Juzo ng tawag mula kay Kotatsu at agad niyang naramdaman na may mali. Sinabi ni Kotatsu na may masamang balita siya tungkol sa paraan para maibalik si Juzo sa kanyang dating anyo. Sinabi niya na ang conclusion ay kailangan pakasalan ni Juzo si Noren. Hindi makapaniwala si Juzo sa kanyang narinig at hiniling niya kay Kotatsu na ipaliwanag ito. Ibinunyag ni Kotatsu na naglabas ang Emsoka Pharmaceuticals ng isang malaking announcement na kung sino man ang magpapakasal kay Noren ay magmamana ng buong kumpanya. Hindi maintindihan ni Juzo kung bakit gagawin ang ganitong announcement dahil siguradong magdudulot lang ito ng backlash. Iniisip ni Kotatsu na alam niya ang dahilan at pinaalala niya kay Juzo ang sinabi ng kidnapper. Naniniwala ang kidnapper na may sikreto si Noren na may kaugnayan sa top secret drug ng kanyang ama. Ayon sa mga usapan sa likod ng mga eksena, itinuturing itong highly credible na impormasyon. Sa madaling salita, hindi uubra ang brute force laban sa Mitsoka Pharmaceuticals. Ang tanging paraan para mabunyag ang sikreto ng WASP ay ang mamana ang kumpanya. Ibig sabihin, ang bagong misyon ni Juzo ay maging fiancé ni Noren. Agad itong tinanggihan ni Juzo at pinaalalahanan si Kotatsu na isa siyang divorce man na papalapit na sa 40. Wala itong saysay para sa kanya at hinding-hindi siya papayag na maging fiancé ng isang middle schooler. Kalaunan, pumunta si Juzo para kumain ng ramen sa ramen shop ni Noren. Sinabi niya na tuwing kumakain siya roon, nakakalimutan niya ang lahat ng problema niya. Sinabi niya sa sarili niya na imposibleng magawa ng isang matandang tulad niya ang maging fiancé ni Noren. Maaaring bumalik siya sa simula pagdating sa pagbabalik ng kanyang katawan pero kung ano man ang mangyari, mangyayari. Binayaran niya si Noren para sa ramen at napansin niyang may bumabagabag dito.
Narinig niya na nahihirapan ito kamakailan dahil maraming taong nagpapapansin sa kanya matapos ang announcement. Tapos na ang shift niya sa trabaho, kaya sinabi ng kanyang tiyuhin na pwede na siyang umuwi. Habang naglalakad silang dalawa, naglabas ng sama ng loob si Noren kay Juzo tungkol sa kanyang ama. Sinabi niya na bihira na itong umuwi at ayaw na niyang makita pa ang mukha nito. Labis siyang naiinis sa announcement pero hindi man lang nakikinig si Juzo. Sinabi niya na mukhang seryoso ang sitwasyon at hindi makapaniwala si Noren na hindi siya talaga pinapakinggan. Naiinis siya pero inamin niya na medyo masarap din sa pakiramdam. Ito ang klaseng walang kwentang usapan na gusto niyang maranasan kasama ang mga kaibigan. Napaisip siya kung may makikilala ba siya sa club at napagtanto niya na parang kaibigan na rin niya si Juzo. Kinabukasan, pumunta si Juzo sa club na handang matutong panasan ang sarili niyang puwet. Bigla, ibinunyag ng president na may problema sila. Dinagsa ang club ng mga aplikante at karamihan ay dahil kay Noren, maraming lalaki ang gustong sumali para lang mapalapit sa kanya, nakakainis ang mga ito at na-overwhelm si Noren, nagkatitigan sila ni Juzo at nagdesisyon siya. Sinabi niya sa lahat na tumahimik dahil may gusto siyang linawin, sinabi niya na may boyfriend na siya at hinailan niya si Juzo, ipinahayag niya na siya ang kanyang boyfriend at nagulat ang lahat. Salamat sa panonood ng recap ko, siguraduhing i-like ang video.